Hoy, hoy, hoy! Yes, sporty tayo ngayon. Sporty tayo, pero lang hindi tayo nag-uusap eh. Itsura mo, pang summer, o pang Hindi na pang whatever. sports. Amazing playground, diba? Oh, eh, anytime yan. Anytime. Any weather. Mapa may weather or ano. Oh, Friday na, so marami May game today. Marami nang magsisimula magbakasyon, nagpaplano. Tayo naman, mas sub-sub sa trabaho. Dahil weekend, maraming sporting events. Sana itong weekend, mag-announce na yung Pacquiao Mayweather, no? And congratulations sa rain or shine nila sa Painters. Oo, pinalubog ang Global Port, Batang Pier. At ang galing ni Polly. Siyempre, bumabawi. Si Angas ng Tundo. Yes. Okay, samantala, tayo mag-aangas naman pagdating sa mga balitang sports. Kaya ready ka na? Ready. Okay, mabuhay Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila at World. Ngayon po ay araw ng Biyernes, ika-6 ng Pebrero, taong 2015. Simula po ng pagbabago. Simula ng pagtahak sa tweed na landas. Kaya samahan niyo po kami sa susunod na isang oras dito sa inyong alternatibong newscast sa gabi. Ako po si Dennis Principe. Siyempre, sa amin kayo ang nasusunod sa mga balita. Nalalam namin na kahit sa dyaryo itong yung unang binubuklat. Ako naman po, si Meg Fiozon. At habang nagbabakbakan ang Blackwater at Pure Foods, Marcus Blakely, Haji, ang import. Ayan, ito muna ang inyong paboritong PTV Sport. Sa ulo ng mga nagbabarang sports balita. Undefeated American Floyd Mayweather Jr. Muling iginiit na hindi siya ang pumipigil sa pagsasakatuparan ng megabout nila ni Pinoy rival Manny Pacquiao. Former world champions Marvin Sonsona at John Riel Casimero magkasamang bumiyahe patungong Estados Unidos para sumalang sa training camp. POC First Vice President Joey Romasanta walang intensyong pamunuan ng bagong volleyball NSA. LeBron James-led Cleveland Cavaliers nagsalansan ng 12 magkakadikit na panalo sa regular season ng National Basketball Association o NBA. Toronto Raptors shooting guard DeMar DeRozan kinastigo ng NBA Commissioner's Office. Former world number 1 Tiger Woods nag-pull out sa opening round ng Farmers Insurance Golf Open sa La Jolla, California. At British cyclist Mark Cavendish napanatili ang overall leadership sa second stage ng Dubai Tour 2015. Yan po ay mga headlines pa lamang. Detalye mga nagumusok na sports balita narito na. Sa boxing, muling iginiit ni Floyd Mayweather Jr. na hindi siya ang pumipigil sa pagsasakatuparan ng mega bout kontra Manny Pacquiao. Sa kanyang Twitter account, sinabi ni Pretty Boy Floyd na dahil sa gusto niya matuloy ang showdown nila ni Pacman, ay siya na mismo ang nag-set up ng meeting nila ng Pinoy rival sa isang hotel sa Miami, Florida noong isang linggo. Ibinado rin ng isang miyembro ng Team Mayweather ang CC kay Top Rank founder Bob Arum sa matagal ng pagkakabalam ng negosasyon para sa laban. Kaliwat ka lang kasi ang pag-anunsyo ni Arum ng developments sa negosasyon, bagay na hindi naman nagugustuhan ni Mayweather. Samantala, walang naging problema naman sa official weigh-in kanina. Ang mga protagonists ng Pinoy Pride 29 fight card sa Davao City bukas ng gabi. Kapag tumimbang ng 121 pounds na Filipino super bantamweight prospect Genesis Cervania at Mexican opponent Juan Luis Hernandez. Nagrehistro si Jason Pagara ng 138 pounds para sa kanyang 12-round WBO International Junior Welterweight title defense kontra Mexican challenger Cesar Chavez na tumimbang naman ng 139 pounds. Samantala, eksaktong 115 pounds naman ang timbang ni undefeated super flyweight contender Arthur Villanueva. Habang pumalo naman sa 114.5 pounds ang official weigh-in ni former world champion Julio Cesar Pingo Miranda ng Mexico. Pare-parehong world-rated ang tatlong Ala Gym boxers na sinasabing malapit ng maglaban sa world title ngayong taon. Sa boxing pa rin, magkasamang bumiyahe patungong Estados Unidos sina former world champions Marvin Sonsona at John Riel Casimero. Ito'y upang sumalang sa training camp sa pamosong Big Bear sa California. Ang kabuuang detalye ihahatid ni Haji Kaaminyo.
Tila natauhan si former world champion Marvin Sonsona sa kahihinatnan ng kanyang boxing career. Ito'y dahil bumiyahe na siya patungong Estados Unidos kanina kasama si fellow former world champion Janriel Casimero at trainer June Agravio. Ayon kay international promoter Sammy Jello Ani, maaaring nalaman na ni Sonsona kung gaano kalaki ang kanyang potensyal na makamit ang isa pang world title. Bukod pa rito, posibleng napagtanto rin umano ni Sonsona kung gaano kalaki ang kikitain niya sa featherweight division. And I think he's learning so much now, especially na siyempre, walang pera na. So, I think he will be learning a lot of things. So, yung decision namin na to let him train sa labas, I think that will work. Kasi at least malayo sa mga kaibigan. Nagpahiwatig rin si Jello Ani na hindi pa rin siya lubos na nagtitiwala kay Sonsona pagdating sa pagseseryoso sa boxing career. Yeah, exclusive training muna, Dennis. Kasi I mean, we cannot make things happen yet. Because malaking bagay ito sa amin ngayon, it's either make or break ito eh. I mean, you know, big fight is coming. And yan. But I mean, a fighter is not ready, sayang naman. Sina Sonsona at Casimero ay parehong mag-e-ensayo sa pamosong Big Bear Training Camp sa California na nagsilbing kampo rin ng iba pang mga sikat na boxing champions tulad na lamang nina Oscar De La Hoya, Sugar Shane Mosley, Eric Morales at iba pa. Para sa PTV Sports, Haji Caaminio, Telebisyon ng Bayan. Lipat tayo sa basketball. Umani ng back-to-back victories sa elimination phase ng PBA Commissioner's Cup ang Rain or Shine Elasto Painters. Ito'y matapos na mapigilan nila ang late rally ng Global Port Batanguer, 104-98 kanina. Si combo guard Paul Lee ang nahirang na best player of the game sa kanyang scoring output na 25 points. Kabilang na rito ang 5 3-pointers. Dahil sa panalo, umakyat ang Rain or Shine sa share of 4th to 5th spot sa standings, kasamang talk and text Chopang Texters sa kanilang identical record na 2 wins against 1 loss. Ang susunod na makakatapat ng Rain or Shine ay ang Meralco Bulls sa Martes. Samantala sa mga oras na ito ay nagbabangga na ang defending champion Pure Food Star Hotshots at Cellar Dweller Blackwater Elite. Target ng Pure Food sa larong ito na makapaglista ng ikatlong sunod na panalo habang mapapasok naman sa winning column ang hagad ng Blackwater. Samantalang mataas sa moral na haharapin naman ng Kia Carnival ang unbeaten Barako Bull Energy sa linggo. Ito'y dahil na rin sa kanilang inaning upset win kontra Powerhouse San Miguel Beermen noong Martes. Narito ang report ni Ms. Joanna Bumatay. Umaasa si Kia Carnival Assistant Coach Chito Victolero na masusundan ang kanilang panalo sa elimination round ng PBA Commissioner's Cup. Ito'y dahil mataas ang kanilang moral bunsod ng naitalang upset win kontra Powerhouse San Miguel Beermen noong Martes kung saan 4 na players nila ang umiscore ng double figures. Talaga yung problema namin since nung first conference pa, hindi kami makapinish ng game. At usually, laging yun ang pinipraise ko sa mga players ko na we need to start strong and finish stronger. So, maganda naman yung naging tanggap nila dun sa challenge ko. Ibinalita rin ni Victolero na posibleng magbalik na sa bench ng Kia sa susunod na laro si playing coach Manny Pacquiao na nakatakbang dumating sa bansa bukas. Ang 35-year-old Sarangani Fighting Congressman ay nagsagawa ng ilang high-profile activities sa Estados Unidos, kabilang na rito ang pakikipagpulong kay US President Barack Obama noong isang buwan at pagdalo sa National Prayer Breakfast sa Capitol Hill kahapon. Ako naman nandito siya, yun lang. Kung ano yung pwede kong i-share sa kanya, paano natin matulungan, paano ko matulungan si Boss, ilang goal ko dito. Ang susunod na asignatura ng Kia ay kontra Barako Bull Energy sa linggo. Para sa PTV Sports, Joanna Bumatay, Polytechnic University of the Philippines.
Sa collegiate volleyball, mapapaaga ang second round face-off ng long-time rivals na Ateneo Lady Eagles at De La Salle Lady Spikers sa ginaganap na UAAP Women's Volleyball Tournament. Sa halip na February 22, pinaaga ng UAAP Board ang match-up ng Ateneo at De La Salle sa February 18, ganap na alas 4 ng hapon sa MOA Arena sa Pasay City. Ito ay dahil parehong hindi available ang MOA Arena at Araneta Coliseum sa orihinal na petsa ng laban. Dahil dito, magkakaroon na ng 2 laro ang men's event sa bagong date at 3 games naman sa women's side. Haharapin ng University of Santo Tomas ang University of the Philippines sa men's competitions. Ganap na alas 8 ng umaga, bago ang showdown ng Ateneo at De La Salle sa bandang alas 10 ng umaga. Ang unang women's schedule ay ang salpukan naman ng National University at Adamson University ganap na alas 12 ng tanghali. Habang alas 2 ng hapon naman ang makbakbakan ng Far Eastern University at University of the Philippines. Sa volleyball, panayong binigyan din ni POC First Vice President Joey Romasanta na wala siyang intensyong pamunuan ng bagong tatag na larong volleyball sa Pilipinas Incorporated o LVPI. May report si Ms. Arian Malyari. Handang ipaubaya ni POC First Vice President Joey Romasanta sa mga stakeholders ang pamumuno sa bagong tatag na larong volleyball sa Pilipinas Incorporated o LVPI. Ito'y kasunod ng pagkalat ng ulat na nais umano niyang pamunuan ng Volleyball NSA. Ayon kay Romasanta, masyado na siyang abala sa trabaho kaya't mahihirapan na umano siyang humawak pa ng bagong pwesto. Bukod sa pagiging First Vice President ng POC, si Romasanta ay Pangulo rin ng Philippine Karate-Do Federation o PKF. Kami naman dito ay sinubukan lang po namin tumulong. Ako po nga napansagan ng kung ano na. Sinabi hindi ko alam ang ginagawa ko. Ako raw ay tanga. Natawa na nga lang ako. At ako raw ay nagkakaroon lang na maging presidente ng volleyball. Napakarami ko naman talagang ginagampalan at napakarami kong posisyon dito sa mundo ng Philippine sports. So, rin pa lang napakabigat ng problema at full-time. So, I will rather leave it up to the volleyball people. Inihayag rin ni Romasanta na ibinibigay na niya sa mga stakeholders ang pagdedesisyon kung anong training program ang ilalatag sa SEA Games bound Philippine Volleyball Team. Meron tayong team sapagkat ika nga nakakumpleto naman yung listahan. But the thing is, I'm worried about the training and their competitiveness come Southeast Asian Games and also the under-23. So, as I said, para naman fairness to everybody and para naman hindi magkaalanganin sa akin yung mga sa management committee ng Southeast Asian Games, I will leave it up to them and then leave it myself so far as deliberating on the participation of the Philippine volleyball team. Sa mga susunod na araw ay muling mag-e-elect ng bagong set of officers ang mga volleyball stakeholders sa bansa, kung saan pupunan nila ang bakanting pwesto sa 9-man Board of Directors. Para sa PTV Sports, Arian Malyari, Telebisyon ng Bayan. Samantala, naging simple subalit makulay naman ang opening ng 6th Kabaka Inter-School Sports Fest sa Rizal Memorial Coliseum sa Maynila kanina. Nagbabalik si Ms. Arian Malyari. Tunay na naging mainit at makulay ang pagsalubong ng nasa 5,000 student athletes para sa grand opening ng 6th Kabaka Inter-School Sports Fest ngayong araw. Sa pangungunan ni Kabaka founder Congressman Amado Bagachi, pumarada sa harap ng mga spectators ang 34 na competing schools ng 2015 Kabaka Sports Fest. Rumampa ang naggagandahang news ng bawat eskwelahan, kaya't napuno ng hiyawan at palakpakan ang buong Rizal Memorial Coliseum. Nag-alay rin ng tig-isang tree seedling ang mga kabataan bilang simbolo ng buhay at pag-asa. Hindi rin nagpahuli ang dance demonstration program, kung saan karamihan sa mga kalahok ay nagbigay ng tribute para sa Fallen 44. Ito'y pang-anim na taon na sinet up po namin ng Kabalikat ng Bayan sa Kaularan o Kabaka. Part ng sports development program po namin ito. Mula noon, palaki ng palaki. Ngayon, 34 na elementary at high school ang sumali ngayon dito. At
Hindi lamang sa akin distrito, sumali na rin ang mga taga-parochial school ng ibang distrito. Ito, ang stage, binibigay namin sa kanila para pakita nila ang magaling. At mamolde sila hanggang sa umabot sa PBA, umabot sa NPA, o anuman ang kanilang gusto tuturuan. Thankful kami sa mga schools, mga organizers, ng mga teachers, principal sa effort. Tulong-tulong to. Hindi rin dahil sa akin, hindi rin successful to. Samantala, nagpaabot naman ng todong suporta sa month-long Sports Fest si POC President Jose Cuangco Jr. kasabay ng pagsasabing magandang training ground ang event para sa mga aspiring national athletes. I think I would suggest to the executive board of the POC that we already establish some kind of department in the POC that will be sort of dedicated to the outstanding athletes sa Palarong Pambansa, sa ating Batang Pinoy, and other youth tournaments such as this. Para sa may mga potentials, magbabigyan natin ng pagkakataon na mabigyan ng magandang ensayo, magandang umpisa. Ang mga aksyon sa 2015 Kabaka Sports Fest ay inaasahang tatagal hanggang sa susunod na buwan. Para sa PTV Sports, Arjen Malyari, Telebisyon ng Bayan. Punta naman tayo sa international sports scene. Sa basketball, patuloy ang pananalasa ng Cleveland Cavaliers sa regular season ng National Basketball Association o NBA. Sa pangunan ng 4-time league MVP LeBron James at star forward Kevin Love na tumingkada ng pinagsamang 47 points, 12 rebounds at 12 assists, pinalawig ng Cleveland sa 12 matches ang kanilang winning streak sa pamamagitan ng pag-ani ng 105-94 lopsided win kontra visiting team ng Los Angeles Clippers kanina. Bukod kina James at Love, tatlong key players pa ng Cavaliers ang umiscore ng double figures, habang si power forward Blake Griffin naman ang bumalikat ng gusto sa panig ng Clippers sa kanyang 16 markers at 8 boards. Hawak ang 65-42 halftime lead. Nagawang palubuhin ng Cavaliers sa 31 points ang kanilang bentahe sa third quarter, kaya't pagpasok ng fourth period ay pinagpahinga na ng coaching staff sina James at Love. Dahil sa panalo, umakyat sa solo top spot sa Central Division standings ang Cleveland sa kanilang record ng 31 wins against 20 losses. Ang susunod na makakatapat ng Cleveland ay ang Indiana Pacers bukas. Samantala, pasadahan naman natin ang iba pang mga tampok na sports stories overseas sa report ni Ms. Judith Caringal. Pinastigo ng National Basketball Association o NBA si Toronto Raptors shooting guard DeMar DeRozan. $15,000 na multa ang ipinataw ng liga sa 6'7" dribbler dahilan sa flagrant foul 2 na itinawag sa kanya sa home game kontra Nets kahapon. Kasalukuyang nagle-layup si forward Bojan Bogdanovic nang bigla siyang banggain ng malakas ni DeRozan sa huling isang minuto ng laro kung saan tinalo ng Nets ang Raptors 109-93. Sa tennis, pasok na si 5th seed Andrea Sepi sa quarterfinal ng Zagreb Indoor sa Croatia. Ito'y matapos na patalsikin niya si unseeded James Ward ng Great Britain 7-5, 6-7 at 6-3 kagabi. Pinaghatian muna ng dalawang tennis stars ang unang dalawang sets bago naka-break ng dalawang beses si Sepi sa third and deciding set. Target ng 30-year-old Italian na makasungkit ng pang-apat na career singles title. Sa golf, nag-pull out sa opening round ng Farmers Insurance Open sa Loyola, California, si former world number 1 Tiger Woods. Ito'y dahil sa masamang paghataw at pananakit ng lower back. Nagsumiti ang 39-year-old American ng 2-over sa loob ng 11 hole sa Torrey Pines North Course bago siya nag-withdraw sa kalagitnaan ng 12th hole. Ang compatriot ni Woods na si Nicholas Thompson ang umakupa ng solo leadership sa kanyang opening score na 8 under 64. $6.3 million ang total prize money na nakataya sa 2015 Farmers Insurance Golf Open.
At sa multi-stage cycling, napanatili ni British cyclist Mark Cavendish ang overall leadership sa Dubai Tour 2015. Ito'y matapos ang kanyang runner-up finish sa second stage kagabi. Ang 185-kilometer race ay pinagkarian ni Italian rider Elia Viviani na umakyat naman sa ikalawang pwesto sa overall. Sa ngayon ay hawak na ni Cavendish ang 2 seconds na bentahe sa general classifications papasok sa 205-kilometer third and penultimate stage bukas. Para sa PTV Sports, Judith Karingal, Sports Radio 918. San ka? Blackwater or Pure Foods tayo? Ilan? Ilang ano? Hindi, ano yan? Good luck sa Blackwater. Ayan, on the spot mo naman ako eh. Syempre naman. Porkit naka-amazing playground ka eh. I feel amazing. Bukas yung inyong lingkod. Siyempre, PTV Sports. Nandun tayo sa may Davao City to cover yung Pinoy Pride 29 Fist of Fury. Ayan, so by Monday, marami tayong balita tungkol doon. Ayan, At meron tayong segment, Meg. Of course, Inside Sports. Pero kung ano yan, magbabalik ang Inside Sports. Naku, dapat gawin mo na yan, regular ulit. Suportado ka namin ni Haji. Sige So, yan, makikita nyo ulit si Meg, yung kanyang paboritong, maraming may paboritong segment na ating pong naipalabas last year. Okay. Siyempre, sa pagbabalik yan ng inyong paboritong PTV Sports. CrossFit. Aakalain mong pangalan lamang ito ng isang sports specialist store? Pwede kaya fitness gym. Pero contrary to what the name initially implies, hindi anti-fitness at lalong hindi pilipit ang paa ang ibig sabihin ng CrossFit. Optimum fitness and excellent health. Iyan ang pangako ng training regimen na naging popular ngayon sa bansa. Malamang, naiintriga na kayo kung ano ito, no? Yan ang aalamin natin ngayong hapon. Taong 2011 nang unang mag-boom dito sa Pilipinas ang CrossFit. Masasabing malaki ang impluwensya ni Manny Pacquiao. Kaya't inakap ng mga Pilipino ang high-intensity at scientific training na ito, na kilala rin sa tawag na plyometrics. Mga sikat na atleta at celebrities ang nag-e-engage sa training na ito, na may codename na rin na House of Pain. At dahil iba't iba ang naging response ng katawan ng bawat tao sa mga CrossFit trainings, nauso na rin ang kompetisyon dito na nakasentro sa athleticism at endurance ng mga kalahok. It became officially a sport last 2007 when they first held the International CrossFit Games, which happens annually. Nangyayari siya every year sa California, sa States, tapos everywhere in the world, they try to qualify for that Team CrossFit Games tinatawag natin. And one of the regions na nagko-compete for that is the Philippines. Where here in the Philippines, I compete in powerlifting and Olympic weightlifting. Same thing as the other guys here in the gym, since we only wait for the CrossFit Games every year. Most of the time, we compete in powerlifting, weightlifting. Although, this happened last September, nagkaroon ng first na parang pinaka-CrossFit Games here locally sa Philippines natin, dito sa country natin. Malawak ang mga ginagawang routine sa ilalim ng CrossFit. Andiyan ang plyometric jumps, gymnastics, Olympic lifts. Marami ring equipment ang ginagamit sa training na ito, tulad ng kettlebells, sandbags, suspension system at iba pa. Sa umpisa, talaga namang mapanubok ang training dito dahil kahit na maikli ang workout time kumpara sa traditional na gym, ang intensity ng CrossFit ay nagbibigay ng mas mataas na calorie burning capacity. Well, elements and components in CrossFit, first, we focus on doing weights. Babae, lalaki, matanda, bata, lahat ginagawa dito, they lift weights. We use barbells right here, kettlebells, medicine balls,
Like yung mga rigs namin dito, body weight, everything that they use, pull-ups, lahat yan ginagawa namin dito. The only thing we don't do here is that we don't use machines. No machine. Like in a big commercial gym, hindi namin ginagawa yan. Pero ano nga ba ang basihan para manalo sa sport na ito? Pwedeng fastest time, pwede rin paramihan ng reps, pwede rin paramihan ng work na ginagawa. Iba-iba talaga eh. It's hard to tell which specific scoring system kung ano ginagawa na because we really explore different kinds of workouts na natawag namin dito sa CrossFit Word of the Day in order to do the scoring for clients and even in the CrossFit Games. Sobrang na-excite naman ako dahil sabi ni Coach, walang age limit ang CrossFit. Pero syempre, kailangan din pakiramdaman ang pangangatawan habang ginagawa ang mga exercises dahil nga sa high intensity ito. Baka mabigla ang katawan mo, ha? Not so much of an age limit, but we scale it down kung anong kaya mo ngayon. Kaya pwede siya kahit anong edad. It's up to the coach or the gym na magsasabi anong kayang gawin ng athlete mo eh. And kaya critical na marunong yung coach tumingin kung ano yung kaya ng athlete, especially kung baguhan, kasi titignan mo kung ano lang hindi pwede sa kanya at ano lang yung pwede sa kanya. Wow! Ang dami-dami namang health benefits ng sport na ito. Sa mga atleta, mas mataas ang performance level ng sumasalang sa regimen na ito, habang mas trimmed body at healthier well-being ang nabibigay sa mga pangkaraniwang disiplinaryan nito. First, functional movements. You get more tuned with your body how to move. You get stronger, you get faster, which translates to everyday activities like dadala ng grocery, paghihila sa anak, pakarga ng kung ano-ano, na nangyayari lagi yan eh. Na if your body's not ready for that, nabibigla at sumasakit yung katawan natin, which CrossFit gets you ready for that. Like we always say here, CrossFit is not for everyone kasi hindi naman lahat gusto magbuhat eh, but could benefit anyone. Kumbaga, we get you ready for anything and everything. Wait lang ha, napansin ko lang. Mga fit at maskulados ang nakapaligid sa akin. Kailangan kong magpakitang gilas. I'm ready to beat you guys. Let's start my training. Pero syempre, bago ako magsimula, ipinaliwanag muna sa akin ni Coach ang workout plan ko for this afternoon, kung saan nahahati sa 4 ang kabuuan ng workout ko. Warm up, skills and strengthening, workout of the day, at cash out. Okay, gets na gets ko na, Coach. Let's go na. Warm up time. Pass over. So extend your hand here. I want you, without bending your elbows, bring the PVC pipe here, lower back, then bring it in front. 10 reps. Go. 1. Reverse pass overs naman tayo. No, John. Dapat mobile. One more. Alright, good. Ito naman. This is what we call good mornings. Naku, warm up pa lang, tagaktak na ang pawis ko. Pero fighter ako. Game na ako sa skill and strengthening program ko. Una ay ang front squat. Grabe ha, pit-pit ko ang daigdig. 5, 14, 5. Here comes the real deal. Ang workout of the day ko. In 8 minutes, kailangan ko to do as many rounds as I can. Ang isang round, composed of 4 box jumps or step-ups. Okay. If that's hard for you, what you can do is this one. Step on the box, both feet, stand up. That's it. At any point, either if you do a box jump or a box step up, you have to stand up on the box before going down. Okay? 5 sit-ups or crunches. Then you're gonna lie down on the ground. Bring yourself up. Touch your toes. At 3 thrusters. Para practice ka. Alright, okay, get it? You're gonna bring your head a little bit forward, then you're gonna bring it back, straight up. That way, straight line yung galaw mo from the top down to the ground. Okay? Okay, drop the dumbbell, that's okay. Ready, Coach? Timer starts now. Go, 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 Maggie.
Last one. Good. All right, pick up your dumbbell, put it on your shoulders. Make sure it's closed here. Nakapatong siya. Elbows in front. Go. Down and squat. Stand up, press. Good. 1, 2, 3. All right, second round. Go. 1, 2, 3. One more. Good. All right, sit-ups. 4. Let's go. Yay! Ang galing! I'm so proud of myself. Natapos ko din. Now it's time for some cash out. Relax time. Cool down. Tapos na ako magpakitang gilas. It's the professionals' turn to show off their skills. Ito ang top 5 movements ng CrossFit. Ang snatch, clean and jerk, butterfly pull-ups, toe to bar, at napakahirap na handstand push-up. Sa pagsaba ko sa CrossFit, akin naisip na talagang hindi birong focus, strength at determination na kinakailangan sa sport na ito. Hindi ako magtataka kung bakit ito ang nire-recommendang training program sa mga taong seryoso sa pagpapaganda ng kanilang fitness. Ang magkaroon ng physical functionality, yan naman ang gusto natin ma-achieve, di ba? We're located here at Maginhawa Street, Sikatuna Village. My name is Coach A. We're here at CrossFit Alpha Strike. Join us and try to enjoy the workout with us. Something different, something fun, at the same time, something very, very beneficial for everyone. If you are into serious fitness, highly recommended ko na subukan nyo ang CrossFit. Dahil panalo ang kanilang strengthening and conditioning program na sobrang high intensity. Lalo na kung ang habol mo is to be healthy inside and out. Guys, I hope madami kayong natutunan kasi I know na madami ako na-discover this afternoon. I'm excited to move on to my next sport and I'm sure matcha-challenge ulit ako. Pero syempre, game na game ako dyan. Until next time, this has been Meg Chazon for Inside Sports. At nagbabalik ang pinakamalawak na sports newscast sa bansa, ang PTV Sport. Ayan, kasama natin ang the Karaoke King. Karaoke King talaga. Haji. Basketball daw. Sabi niya basketball. Si Manu. Manu Ginobili. Yes. Spurs. And then jersey mo Ganda sa TV, ano? Ganda. Oo, lahat tayo. Sporty kami pag Friday. Thursday, Friday, yung mga namin. Para pang sports. Yes, para komportable. Hindi ko komportable pag formal. Oo. Oy, promote. Promote muna natin yung Twitter natin. Yes. So far, meron na tayong, dumadami followers naman natin, ha? Of course. Pero para mas dumami pa yung mga followers natin, follow nyo na po kami sa Twitter. PTV4_sports. Small letters po lahat yan. Ulitin ko lang. PTV4_sports. Factor ba yun? Kung small o ano? Meron. Factor. Factor talaga yan. Parang password, ano? Parang password din yun. Okay. Yes. Syempre, kung gusto naman nila magpadala ng kanilang mga mensahe via Facebook, just type in facebook.com/PTV4sports. Okay, at yung ating pong number naman, ano ba, tawag muna tayo o text? Naghahang kasi Naghahang yung ano natin. Oo, dahil sa sobrang dami. Ayan, may call. So, pasagutin natin. Sige, meron nang tumawag. Mga suki yan, sigurado. Okay. Sige, bati. Hello, magandang gabi, PTV Sports. Sino po sila? Hello. Hello. Ay, kuya. Ay.
Guys, Edwin Ferrer po. Hey! Arigo! Edwin Ferrer from Quirino Province. Anong pangalan mo? Edwin Ferrer from Quirino Province. Edwin Ferrer. Edwin Ferrer? Oo. Yes. Tama ba? Edwin, tagasan ka? Tinatanong ko lang po, ma, kung Quirino Province to... Edwin, taga Quirino. Tama, Quirino? Floyd, ang sniper. Edwin, pakibaba anong volume ng Quirino Province. Nagpi-feedback tayo, Edwin. Edwin, saka makinig ka sa cellphone, wag sa TV. Wag sa TV. Yan. Ayan. Edwin, nandiyan ka pa? Yan. Edwin, hi. Froilan, sniper sa lugar. Medyo nagtsatsa. Froilan, sniper sa lugar. Froilan? Si Froilan sa Ludar. Ano ang posisyon mo ngayon sa kwan? Sa boxing po. Sa boxing? Froilan sa Ludar. Oo, alam mo, anong weight? Anong tinatanong mo about kay Froilan? Hello? Ayun. Hindi. Edwin, huwag kang makinig sa TV. Makinig ka sa cellphone mo, ha? Edwin. Foto mo, tagal natin, nagpinag. Doon sa TV, nanonood. Dito ka sa cellphone mo, Edwin. Yan. Edwin? Nagulat ako. Sige. Kung ilan na kung panalo ni Juan, sir? Kung ilan ang panalo. Okay, alam mo si Froilan sa Ludar kasi, yung huling laban niya, alam ko natalo siya Pero teka, i-check natin yung record ni Froilan sa Ludar na boxer ito ni Sammy Hiloani. Yung last fight niya, lumaban siya sa isang world title eliminator. Tapos natalo siya kay, I think kay Arroyo. Baboxing ka rin, ha? Alam mo rin yun? Mahilig din. Ayan. Teka, check natin, Edwin, para sa'yo, yung complete record ni Froilan Saludar. Kapatid dito ng mga Saludar brothers na lumalaban sa amateur. Pero ito, nag-professional. Ayan. So, sila family of boxers. Family of boxers talaga. Pero, habang inaantay natin yung record, Edwin, meron ka pa ibang tanong? Meron ba ko, sir? Sige po, tanong mo na. Sige po, ano po yung tanong niya? Ganun po yung import ng San Miguel, sir? Bakit? Ganun yung import. Alam mo, sabi naman ni Arwin Santos at saka ni Coach Leo Austria, nangangapa pa sa sistema. Tama. Sabi naman ni Arwin, kung titignan mo, meron namang 22 rebounds. So, ibig sabihin, nasa kondisyon. Kaya lang talaga, yung sistema nila, actually, pati mga players sa San Miguel, pati si Coach Leo, aminado na hindi pa talaga nakukuha ng mga players yung sistemang gusto niya ipatupad. Tsaka sabi, si Junmar Fajardo na rin yung nagsabi na ilang beses pala sila nag-practice simula nag-champion sila, di ba? So, nangangapa pa sila. Nangangapa. Tapos may bago silang, di ba, member sa kuponan nila. Ayan. Edwin, ito yung record ni Froilan Saludar na ngayon ay 25 years old, 20 wins, 1 loss, and 13 KOs. Okay? Yung nabanggit ko, ng huling laban niya, yung McWilliams Arroyo, talo siya ng second round TKO. After that, nakalaban na uli siya. Yung kay McWilliams Arroyo happened last June of 2014. Tapos bumalik siya, October 2014, tinalo niya si Juan Purisima. Second round knockout. Ayan. So si Arroyo yung nakadungis. Parang Arroyo, Purisima. Parang mga... Ano to Yun. Edwin, okay ka na, Edwin? Boxing. Edwin? Wala? Alright. Nawala si Edwin. Ayan, Edwin. Nawala
Sige, Facebook muna tayo. Baka Edwin, at least naka-boundary tayo kay Edwin, no? Naka-dalawang sagot tayo. Thank you, Edwin, ha. Salamat. Ayan, sige. Alright, lipat tayo sa Facebook from G. Coloradok. Sabi niya, mga idol, sino-sino po ba mga matatangkad na magpapadraft ngayon taon? At pabati naman kay Ernesto Nevaliza ng Bikutan, Daang Hari, Taguig. So far, si Muala Tautua. Ayun. Yes. Tama. Ang alam ko rin, si AVO. Si Arnold Van Opstad. Van Del Sal. Magpapadraft din yun. Ray Park, 6'5". Tangkad na rin yun, ha? Pero tuloy na ba sila? Yung mga Ako tingin ko. possible na Oo, kasi naglalaro na sa D-League, di ba? Si Tautua sa, Cagayan. Oo. Tapos si Ray Park sa Happy. Hoy, panalo nga pala yung Happy, ha? Kaya happy sila. Kaya happy sila. Panalo sila versus Cafe France. Tapos, natalo naman yung Cagayan sa Cebuana. Talo din. 89-85. 5 points lang yung nagawa ni Tautua. Okay, sige. Tanggap pa tayo ng isang caller, Meg. Meron. Okay? Yes, hello, magandang gabi, PTV Sports. Sino po sila? Kuya, hello. Hello, sir. Magandang... Ayun. Ganda na rin. Hello po. Sino po sila? Si Bin po ng Davao. Sino po? Bin po ng Davao. Bin ng Davao. Taga-Davao. Opo, Tin ng Davao? Taga-Davao. Ano po talaga? Hindi ko tintin. Ano? Hindi. Spell... Ano ko lang po. Kailan ka maglalaro si Sanggalang? Sa Slam Dunk. Sa NBA ba yan? NBA. Pwede po si Sanggalang. Sa ano? Sanggalang. Sanggalang. Ian Sanggalang ba, kuya? Ang dunk eh. Nagre-recover pa si Ian Sanggalang sa ngayon. Sabi ni Assistant Coach Johnny Abarientos, next season pa. Oo. Pero, hindi na limited yung kanyang mga movements, di ba? 3 months na siya sa therapy niya. Nung nag-tune up yung Pure Foods at saka yung Talk and Text about mga 2 weeks ago, naglalakad na okay na yung lakad ni Ian. Pero yun nga, sabi nga nakausap mo si Assistant Coach Johnny Barrientos, so malamang next season na, which is August of this year. Hindi ako nagkakamali. Yan, okay. May tanong pa po? Isa pa po. Sige po. Saan po yung ilog yung 5.29? Ano yun? Saan po yung 5.29? Saan po yung ilog? Yung boxing po na 5.29. Yung Pinoy Pride 29. Opo. Ano po yung tanong niyo ron? Saan po idadaos? Gaganapin. Ano po yan? Sa may Davao City po, sa may Southwestern University Gym. Ayan. Davao City po. Obrero, Davao City. Salamat po. Taga-Davao pa na. Taga-Davao kayo, sir? Magkita tayo ron, ha? Sa Davao City. Napaka-prof ko. Ang jacket ko sa'yo. Sige po. Sige, salamat po, sir. Ayan, taga Davao City. Meron tayong Facebook message from Jay Santos. Sabi niya, good evening po sa inyo sa PTV Sports. Ask lang po kung ano balita sa trade rumors between NLEX and Ginebra. Thank you at very accommodating talaga kayo. God bless po. Yan. Rumors. Hindi natin accommodate. Yun. I think na-quote ata si team manager Ronald Dulatre ng NLEX na sabi nga na mukhang maraming guards dyan na baka pwedeng Tsaka napag-usapan natin din ng kailan, di ba? Ayun. Pero yung Ginebra parang di mo na? Parang ganun parang pero sa tingin mo, dapat... Laban muna kami, laro muna. Oo. Pero sa tingin mo, dapat bang pag-isipan na rin ng Ginebra na maging open sa trade? Na pinapakita nila ngayon? Kasi depende. Like, yung NLEX kasi, kung draft pick ang kung maging maganda yung performance nila, so mababa rin yung draft pick na yun. And then, kung ako sa Ginebra,
stay mo muna yung lineup eh. Gamitin mo na. Tapos, kasi kumpleto naman sila eh. I think ang kulang lang talaga nila is yung mag-click ng sabay-sabay. Right. Hindi naman sabay-sabay lahat, pero at least majority ng mga players nila, hindi yung, kumbaga on any given night, gumagawa. Hindi yung, ngayon si Barakael, next game wala si Barakael, maganda si Ellis, tapos nawala si Ellis, maganda yung LA, mga ganon. Hindi magtugma-tugma. So inconsistent, pero hindi ba talaga nangyayari yun? May moments na ganun talaga? Hindi naman. Kasi siguro, kung yung LA, Barakael, Kagiwa, at saka si Ellis, at least man, Joseph Yo, di ba? At least man, doon sa 5, yung 3. Meron 3 gagawa sa isang laro. 10 plus, 15 plus. Na magandang laro. Diba? Tama. Kasi nangyayari, ang ganda ni Yo, medyo okay si LA, yung 3 wala. Ang ganda ni Barcael, tsaka si Yo, puro lang, ang ganda lang. Ayun. Announce na rin kaya natin yung kasama sa 3-point contest. Kasi ang dami nagtatanong. Yung mga nakalipas na araw, ang dami nagtatanong kung sino-sino yung participants dyan sa 3-point shootout. Sino-sino ba yan? Ayun, so kasama na si Marco Bellinelli ng Spurs. Defending champion. Yes, Stephen Curry ng Warriors. Clay Thompson ng Warriors. Splash Brothers. Yes, James Harden ng Rockets. Right. Kyrie Irving ng Cavaliers. Kyle Korver ng Hawks. Wesley Matthews ng Trailblazers. JJ Redick ng Clippers. Ayun, hindi ako nagkamali dun sa forecast ko. Di ba? Sila yung mga sinabi kong players. Well, Korver ako. Splash Brothers. Isa lang. Steph Curry, pwede. Di ba kanina? Nung gumawa siya ng 51 points, maalala mo. Oo nga pero 3-point shootout. 3-point shootout naman. Bellinelli, defending champion. Pwede. Direk, okay ba? Basa pa tayo? Sige, punta naman tayo sa Facebook from Bobby Batinga. Sabi niya, good day mga idol. Tanong ko lang po kung para saan ang qualification race ng Ronda Pilipinas kasi marami ang slots ang kailangan. Pwede pala ang individual racer yung walang team. Salamat po and more power to your show. Exactly, Bobby. Ganun na nga, no? Because every place na pupunta nila sa Mindanao and Visayas, yun nga, actually, alam ko, even the day of the race itself, pwede kang mag-join. At pwede kang maging independent party pala dito. Pero Bobby, by next week, i-guess natin si Mr. Mo Chulani. Ay, maganda yan. One of the officials ng Ronda Pilipinas. Kasi bago yan eh. Bago yung ganyang sistema. Kasi dati, yung Ronda Pilipinas may team na. So, karera na lang sila. Laban-laban. Ngayon, yun nga, merong individual. So, ikaklaro natin yan, Bobby, kay Mr. Mo Chulani. Tsaka siguro, kung hindi pwede si Mr. Chulani, baka si Ginong Rick Rodriguez, yung isa sa mga matitibay nating racing official. Maganda yan. Next week. Race official. Okay, sige. Meron pa. May tawag? Alright. As of now, naghang tayo. Ito muna. May nagtatanong. Okay na. Sige. Last tanong. Sige, last tanong na siguro to. Twitter natin. PTV Sports, good eve po. Totoo po ba na matitrade si Abueva sa Hinebra kapalit niya si Slaughter and Aguilar? Mula kay Chel Pamitan. Ayan. Alam mo, galing sa Twitter. Kung may Hinebra, never, kahit sa sino pa ipalit mo, hindi kita trade si Slaughter. Twin Tower. Si Slaughter, hindi kita. Pero si Japet, okay lang sa'yo. Si Slaughter, hindi kita trade yan. Pag may, kahit na sino ibigay nyo, diyan, iba, saan ka pa makakita? 7-footer. Tsaka Twin Towers, papalit mo kay Calvin. Masipag si Calvin, pero di ba? Sige, okay. Tayo hindi rin naman siguro iti-trade ng Alaska si Calvin. Na tayo, makapasalamat niya. Siyempre, itin na naman. Maraming salamat sa View Blends, Pampered Pooch Premium Organic Shampoo, available at Pet Express, Dogs in the City, and leading pet stores nationwide. Cosmo Culture, Mr. Amis Tumang ng Amazing Playground, J. Lucera for Hookup Watches, Mr. D. Friend ng California Bow, St. Luke's Medical Center, Dr.
Miss Babes of Dermaesthetic, Frank and Marcel Graphics, My Jewelry Box, and of course, Print Couture. Maraming salamat sa nagpabili ng damit ko ngayon. Kasi ako binili ito. Maraming salamat po. At syempre, pasalamatan ko si Sir Mon Nunez. Ayan. Salamat po, boss. Naku, gwapong-gwapong Sir Mon Nunez. At syempre po si Mama, si Papa, at si Aiza. Thank you so much for watching. At syempre, yung Twitter natin ulit, PTV4_sports. Okay, ako naman si Mr. Amis Tumang ng Amazing Playground. Maraming salamat. Ronald Dulatre ng NLEX, Sherwin Bringas ng DTC, and Kat Trevino, Josel De Guzman, and Mike Policarpio ng Globe. Putulan line ko. Maraming salamat sa inyo. And to my wife, Pini, I love you. Zian, Zoe, Ayun, no? Dito Okay, Mami Base, maraming salamat. Samantala mga kaibigan, hanggang dito lang po muna kami. Ako po si Dennis Principe. Meg Siozon. Hajika Minyo. Ito po ang forever ang inyong paboritong PTV Sports.